Magandang umaga mga kaibigan. Ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan natin ang halaga ng kaluluwa. Marcos 8:36. Sinasabi po sa talata na ito na sapagkat ano ang pakinabang o mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang kaluluwa. Isang napakahalagang tanong, isang tanong na nangangailangan ng sagot, isang tanong na para sa ating lahat. At sa pag-aaral po ito, binigyan natin ng din ng 3 salita mula sa talatang ito. Andyan po ang salitang mapapakinabang, andyan po ang salitang mapahamak, at andyan po ang salitang kaluluwa. Una po sa lahat, ang kaluluwa natin. Ang kaluluwa po natin ay magtuturing na isang kayamanan. Sa ating larawan na nakikita, nandyan po ang tinatawag na engagement ring. Ang engagement ring ay pinaka-aasam na isang babae mula sa kanyang kasintahan. At pag ito ay kanyang tinanggap, ito po ay tanda na tinatanggap niya ang alok na pag-iisang dibdib mula sa kanyang minamahal. Ibig sabihin po, napakahalaga ng laman ng sisiglan na ito na kung tawagin natin ay singsing. Ngunit, kagaya ng sisiglan na ito, wala pong babae na mas bibigyan niya ng pahalaga, importansya, yung sisiglan kaysa sa laman. Gayon din po sa ating mga buhay. Madalas ang tao ay binibigyan po ng halaga at importansya ang sisiglan, ang panlabas, kaysa sa nasa loob. At napakahalaga po sa oras na ito, mga kaibigan, bigyan natin ng importansya at halaga ang ating kaluluwa. Sinasabi po ng aklat ng Henesis 2:7, at nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Sa madaling salita, mga kaibigan, ang kaluluwa ay nanggaling sa Diyos. At sa kadahilanan nito, ang Diyos ay ang kaluluwa ay nagkaroon ng mahalagang pagtatangi. Dahil sa kung sino at kung saan ito nanggaling. Ilang halimbawa ng mga larawan o pinta na kilala sa ating panahon. Nandiyan po sa ating mga Pilipino ang likha ni Juan Luna na Spolyarium. Yan po ay nagkakahalaga ng 7 milyon. Yan po ay gawa ni Juan Luna. Dito naman po makikita natin ang gawa ni Pablo Picasso. Ito po ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 milyong dolyares. At ito naman po, makikita natin ang gawa ni Leonardo da Vinci. At ito po ay nagkakahalaga ng 850 milyong dolyares. Ito pong mga bagay na ito ay gawa ng tao lamang. Ngunit sila ay nagkakahalaga ng ganun kalaking pananalapi. Pwede po natin isipin, pwede po natin siyasatin. Ano kaya ang halaga ng aking kaluluwa? Kung ito ay nanggaling, ito ay ibinigay mula sa ating Diyos na siyang manlilikha. Sinasabi po ng Mateo, 23:37, at sinasabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso o buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Kung ang ating kaluluwa ay nanggaling sa Diyos, ito ay nagmula sa Diyos, nararapat lamang mga kaibigan na ito rin po ay gamitin natin sa ating pag-ibig, sa ating pagmamahal, sa ating pong Diyos. Sinasabi ng Daniel, 12:2, mga kaibigan, na kung sakaling hindi natin mabigyan ng pagpapahalaga, itong ating kaluluwa, at tayo ay magkaroon ng pagpili, malaki pong kapahamakan ang naghihintay para sa atin. Sinasabi ng Daniel 12:2, at marami sa kanila ang nangatulog sa alabok ng lupa, at magigising ang iba sa walang hanggang buhay, at ang iba ay sa kahihiyan at walang hanggang kapahamakan. Kaya napakahalaga po mga kaibigan sa oras na ito, sa araw na ito, makita natin, maunawaan natin ang halaga ng ating kaluluwa. Dahil nakasalalay po dito
ang walang hanggang buhay na naghihintay po sa atin. So ang ating kaluluwa ay isang kayamanan. Ngayon po, kung napakahalaga, kung ang ating kaluluwa ay isang kayamanan, ibig sabihin po kung meron tayong ihahambing dito, kung tayo ay magkakamali ng pagturing sa ating kaluluwa at maipalit natin ito sa mga pisikal at material na bagay, ito po ay maituturing natin isang kamangmangan. Anong mapapakinabang ng tao, makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa. Sinasabi po ng Mateo 6:19, huwag kayong mga tipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga kahit ang kalawang at dito'y nabuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. So makita natin mga kaibigan, mga kapatid, na kung tayo ay magbibigay ng malaking pagturing sa mga material at pisikal na bagay, ito rin po ay mawawala, ito rin po ay masisira o maaaring ito ay manakaw. Ngunit sa espiritual, sa mga bagay na eternal, ano po sinasabi ng Mateo 6:20, kung hindi magtipon ng kayamanan sa langit, na doon hindi sumisira ang tanga, kahit ang kalawang, at doon ay hindi naguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sa ating larawan nakikita ay isang kamay na mayroon pong tanging-tanging na buhangin. Alam niyo po, ang kamay na yan, kapag hinigpitan niya ang pagkapit sa buhangin, ay mas lalo pong bumibilis ang paghulog nito sa lupa. Ngunit kung ito naman ay kanyang luwagan, ay darating naman po ang hangin upang tangayin at maglaho ang mga buhangin na ito. Sa madaling salita, ano man ang gawin natin, itong buhangin na ito ay mawawala at mawawala rin. Ang ganyan din po ang nangyayari sa isang tao na ang kanyang pagpapahalaga, ang pagbibigay niya ng importansya sa mga material at pisikal na bagay sa daigdig na ito, one day, isang araw sa kanyang buhay, itong lahat ng mga bagay na ito ay mawawala. At ito'y kanyang iiwan kapag siya'y binawian ng buhay at wala siyang magdadala na kahit ano sa kabilang buhay. Sinasabi po sa atin ng Hebreo Kabanata 10:27, at kung paano itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Mga kaibigan, gusto ko pong sabihin sa atin na meron pong bagay na tinatawag na paghuhukom. Tama po, ang paghuhukom ay isang pagkakataon, isang tagpo kung saan ang isang tao ay haharap po sa Diyos. At ano kaya ang tangan-tangan natin sa araw na ito? Ano kaya ang ating hawak-hawak sa araw na tayo ay haharap sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat? Maaring ang tangan-tangan natin ay ang ating relihiyon, maaring ang tangan-tangan natin ay mabuting gawa, maaring ang tangan-tangan natin ay ang ating kayamanan o ang ating kasikatan, pero lahat po ng yan ay walang magagawa sa ating pagharap sa ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit po? Dahil sinasabi sa atin ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung sinasabi natin, Pastor, pupunta ako sa langit dahil ako'y mabait, dahil meron akong mabuting gawa, tumutulong ako sa kapwa natin, maaari niyo pong paniwalaan yan hanggang sa dulo ng ating buhay. At pagdating natin sa langit, maaari natin idahilan yan, irason yan, sabihin natin na tayo mabait. Pero sa tingin niyo po kaya, gano'n tayo kabait para tayo ay tanggapin ng Diyos na siyang ating maniliga, na siyang banal, na siyang makapangyarihan sa lahat. Tama po ang sinasabi ng Roma 3:23 na lahat tayo ay nagkasala at hindi nakakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po natin kailangan na tayo ay maging mamamatay tao o maging kriminal para maituring na ang ating kasalanan ay mabigat. Hindi po mga kaibigan. Ang isang mahabang kadena para masabi natin na ito ay sira, ilang kadena kailangan natin sirain? Isa lamang po. Sa madaling salita, pag isang tao, ilang kasalanan ang kanyang kailangan gawin upang siya may turing na makasalanan. Hindi po marami, hindi po mabigat. Ang isang kasalanan ay sapat
para sabihin na tayo ay makasalanan at tayo ay hindi makakatayo sa harapan ng ating pong Diyos. Sa madaling salita, mga kaibigan, mga minamahal, ako po ay makasalanan at tayo pong lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Ngunit hindi po natatapos doon. Kung ating makalimutan, kung ating mapabayaan ang halaga ng ating kaluluwa, at tayo ay magkaroon ng kamangmangan sa pagturi sa ating kaluluwa, pabayaan natin ito, tayo ay magpatuloy sa ating buhay, nakalimutan natin ang halaga ng ating kaluluwa, mayroon pong isang kapahamakan na nakahantay. Ano ho? Sa larawan na ito, makikita natin ang isang batang lalaki at nakikipaglaro siya ng chess sa Diablo at ang anghel ay nakatingin sa kanya. At sa larawang ito, makikita natin ang lalaki na siya ay tila baga matatalo na. Ano ho? At ang Diablo ay nagwawagi. So, kung ating itong pagmamasdan, mga kaibigan, masasabi natin na maaaring ganito rin po ang sitwasyon ng ating buhay. Kung sasabihin sa atin ng Diablo na tayo ay makasalanan, ano ho? Na tayo ay hindi karapat-dapat tumayo sa harapan ng Diyos, ang lahat po ng bagay na yan ay totoo. Ano ho? Maaaring pagbintangan niya tayo ng mga kasalanan na gawa natin doon, pagsisinungaling, pagnanakaw, at marami pang bagay. Marahil yan ay maliit, ngunit yan ay totoo at sapat para sabihin na tayo ay makasalanan. Ngunit mga kaibigan, mga kapatid, hindi po doon natatapos ang lahat. Mayroon po tayong magagawa upang tayo ay makaiwas sa nakaabang na tiyak na kapahamakan. Ano po ito, mga kaibigan? Sinasabi ng Roma 3:23, or Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus, ang Panginoon natin. Mga kaibigan, isang pangalan lamang po ang binigay sa silong ng langit upang sukat natin ikaligtas. Iyan po ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. Siya po ang nagbayad ng ating kasalanan. At sinasabi ko po sa inyo, mga kaibigan, kung nais natin bigyan ng pagpapahalaga ang ating kaluluwa at ayaw natin na ito ay mauwi sa kapahamakan sa lugar na tinatawag ng Biblia ng Impyerno, ito po ang susi. Tayo po ay manampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus ng pagbayad sa ating kasalanan. Pastor, ano ang ginawa ng Panginoong Hesus upang bayaran ang ating kasalanan? Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya ang ating kasalanan sa pamamagitan ng pagtigis ng kanyang dugo, at siya po ay inilibing, at siya po pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay ng magmuli, at siya ay bumalik sa langit upang maging tagapamagitan ng mga taong nananampalataya sa Kanya. Mga kaibigan, ayaw mong mapahamak ang iyong kaluluwa, bakit hindi ka manampalataya sa Panginoong Hesus? Gawin mo ito sa pamamagitan ng maiksing panalangin na naglalaman ng paghingi ng tawad sa Diyos sa mga kasalanan na gawa mo noon, at paglalagay ng pananampalataya mo sa Panginoong Hesus na kaya Kanyang iligtas sa kasalukuyang buhay na ito, sa kasalukuyang kasalanan na ito, hanggang sa dulo ng iyong buhay, na siya ang mananagot, na siya ang nagbayad, at ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan sa langit na bayan. Magandang umaga po.